Pasensya na kayo doon sa mga medyo sensitive na makapapanood ng video na to. Magpapaulan ako ng patong-patong at bilyon-bilyon na mura. Imagine, 263 billion ang kinuha ng administrasyon ni Bangag sa mga mahihirap na Pilipino na para sana sa kanila. Paano mo yan nasabi, Gossip? Pag-aaralan natin to, sigurado mapapamura din kayo. Nag-umpisa dito sa nabasa ko na news. DPWH budget adjustment yields 20 billion savings, most will go to PhilHealth. Napakagandang balita, hindi ba? Na meron daw excess yung DPWH na 20 billion matapos yung computation na ginawa ni Vince Dizon. May maganda namang naidulot yung paghabol niya na madagdagan yung budget. Di ba? Basahin natin tong news. Mapapamura talaga kayo. Recalculated cost of 10,000 Department of Public Works and Highways DPWH projects affected by an erroneous fund slush have resulted to 20.7 billion savings. Most will go to the PhilHealth in the proposed 2026 national budget. Ang sarap pakinggan, may dagdag na 20 billion ang PhilHealth. Most pala. Now, dito tumaas yung kilay ko at talagang na high blood talaga ako, guys. Puntahan natin dito sa baba. Sana mahanap ko. Eto. Of the savings, doon daw sa 20.7 billion, 16.5 billion will be allocated to PhilHealth to cover a funding shortfall due to under-remittance by the national government as mandated by the sin tax law. Putang ina. Unang mura. Bakit? Dito pala, meron palang under-remittance ang gobyerno ni Bangag sa PhilHealth. Ibig sabihin, hindi pala nila binibigay simulat sa pool noong 2023 yung perang para sa PhilHealth na kinukolekta mula sa sin tax law. Batas ito. Requirement ng batas ito. Ano ba ang sin tax law? Mamaya natin puntahan yung mga amount. Malulula kayo. Puntahan natin, ano ba yung sin tax law na yan? Ito. Dali lang. Yan. Ang sabi dito, under Philippine law, the sin tax reform laws, particularly blah 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 blah, fixed share of sin tax revenues be earmarked for health purposes and remitted to the Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth to fund the implementation of universal health coverage. So ang sinasabi dito, yung sin tax daw ay may fix. Doon sa nakukolekta sa sin tax ay may fix na amount na dapat ibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Paano ba ang computation niyan, Gossip? Ito. How much is the government required to remit? Required to, guys, ha? Required. Hindi sinasabi na sa prerogative ng mga congressman at sa mga senador kung magkano yung ibibigay nila. Nasa batas to, required. The law does not fix a single static peso amount each year, but rather a percentage share of the sin tax revenues. Tandaan natin na itong sin tax revenues ay collected na itong mga to. Buwis to. Buwis. Saan ba kasi nanggagaling yung sin tax? Balikan muna natin para kompleto na. Nanggagaling ang sin tax dito do. Portion of the excise taxes on tobacco products daw, alcohol, and sweetened beverages. Okay, dyan nanggagaling. Ito yung computation. 50% of the sin tax collection are earmarked to PhilHealth programs. So, kalahati daw ng koleksyon ng sin tax ay mapupunta sa health programs o ilalaan sa health programs. Of that, 50% health share, 80% must be allocated to PhilHealth for universal care. Must be. Dapat. The remaining 20% goes to the Department of Health for health programs. So, ito yung pinakasimpleng computation niyan. 40% of the total, yung total kabuuan ng nasingil na mga taxes galing sa sin ay legally due to PhilHealth. Now, magkano ba yung collection ng PhilHealth? Ng sin tax law? Puntahan natin
yung 2024 collection. Yan o. Excise tax collection rises to 303 billion in 2024. The higher consumption of sin products last year pushed the government excise tax collection of 303 billion, with the gap finally narrowing to single digits. Kanina, sabi natin ay 40%. 40%. Ito pala. Hindi nagpakita ba? Nagpakita ba? Ewan ko. Sige, ulitin na lang natin. Hindi ko napansin 303 billion ang collection ng sin tax noong 2024. Ngayon, kung ilalagay natin sa computation niyan dito na 40% daw ng total budget, collection is due, legally due sa PhilHealth. Ngayon, yung 303 billion, tinanong ko dito, given the formula, how much should PhilHealth gets if the total collection is 303 billion? Dapat daw, ang makukuha ng PhilHealth, amount due to PhilHealth ay 121 billion. Diba? Ang laki. Now, puntahan natin yung utang ng gobyerno ni Bangag. Mapapamura na lang talaga kayo. Zero balance billing only of PhilHealth fully fund galing sa Business Mirror. Puntahan natin dito na lang sa baba para hindi tayo masyadong tumagal. Eto. Noong 2023 daw, 83.9 billion was earmarked. Yun yung nilaan na budget noong 2023. Tingnan nyo mabuti to, 83.9 billion dapat. Ngayon, ang ibinigay lang sa General Appropriation Act, GAA na ito pirmado ni Presidente to, 79 billion lang out of 83.9 billion. So may utang yung gobyerno ni Bangag sa PhilHealth na 4.9 billion noong 2023. Mas lalala pa yan. Noong 2024, 79.01 billion ay nakalaan daw para sa PhilHealth. Again, this is GAA. Batas pinirmahan to ni Bongbong Marcos. Only 40.28 billion ang naibigay. Out of 79 billion, 40 billion lang ang binigay. Magkano ang kulang ng gobyerno ni Bangag sa PhilHealth o utang ni Bangag sa PhilHealth? 38.7 billion. Noong 2023, balikan natin, 4.9 billion ang utang. Noong 2024, 38.73 billion ang utang na naman ni Bangag sa PhilHealth. 2025, mas malala. Putang ina nyo talaga. Noong 2025, 69.81 billion daw ang nakalaan. Pero sa BICAM o Bicameral Conference Committee, remove the allocation entirely. Siniro nila. Tandaan ninyo sin tax collection ito. Ang sabi ng batas, 40% ay required na ibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Anong ginawa nila? Binali nila yung batas. Yung Bicameral Conference Committee, yung mga senador at mga congressman, nagdesisyon sila na tanggalin entirely. So, zero ang binigay nila. Ibig sabihin, 69.81 billion ang utang ni Bangag sa PhilHealth noong 2025. Di ba ang lala? At noong 2024, noong 2025, pinirmahan din yan ni Bangag. Huwag niyong kakalimutan. Pinirmahan niya ni Bangag. Alam niya yan. Pinagmayabang nga niya na binasa niya lahat at pinag-aralan. Now, ngayong 2026, next year, may nakalaan daw na 69.78 billion. Magkano ang gusto nilang ibigay na naman? Kulang na naman. 53.26 billion ang ibibigay. Ang kulang, 16.52 billion. Dito ngayon, ipinasok ito. Na yung savings na 16.5 billion ng DPWH ay ilalagay na lamang
pambayad utang ng gobyerno ni Bangag sa PhilHealth para sa 2026. Ibig sabihin, may utang pa rin si Bangag ng 2023, 2024, at 2025. Hindi lang yan. Dahil meron pang 60 billion na kinuha ng gobyerno ni Bangag sa PhilHealth at ayon sa Supreme Court, ipinababalik na buo. Hindi lang yan. Yung remaining na balance na 29.9 billion pesos na sa kasamaang palad sa part nila, hindi nila nakuha at pinahold ng Supreme Court. Kailangan ding ibalik yon sa PhilHealth. So, doon pa lang 90 billion na. I-add mo ngayon nung 2023, 4.9 billion. Nung 2024, 38.73 billion. Noong 2025, 69.81 billion. Pumapalo sa humigit kumulang ang utang ng gobyerno ni Bangag sa PhilHealth ay 263 billion pesos. Mga putang ina nyo. Saan nyo dinala ang 263 billion na dapat ay pera ng PhilHealth? Na dapat pera yan ng mga Pilipino. Pera yan ng mga mahihirap na Pilipino. Alam nyo ba kung bakit naglalagay o yung syntax ay meron talagang required na porsyento na ibigay ng gobyerno para sa PhilHealth? Yan ho yung mga coverage ng mga kababayan nating mahihirap na hindi kayang magbayad ng buwanang hulog sa PhilHealth. Kino-cover po yan ng gobyerno. Galing sa syntax. Ngayon, balik ako sa tanong. Putang ina nyo. Saan nyo dinala ang pera na yan? Dinala nyo sa flood control projects. Mga buwaka ng ina nyo. Doble-doble, triple pa ang ginawa ninyong pahirap sa mga mamamayan. Na yung perang 263 billion na nakalaan para sa kanila, kinuha ninyo, nilagay nyo sa flood control projects, kinurakot ninyong mga putang ina kayo. Tinanggalan nyo ng pera yung mga mahihirap sa PhilHealth. Sinubstandard ginos project nyo yung mga flood control projects. Binaha yung mga mahihirap. Kinawawa nyo ang mga Pilipino, mga putang ina kayo. Meron palang 263 billion dapat na pera ng PhilHealth na pwedeng ilaan sa mga maralita. Alam nyo ba, mga putang ina kayo, na maraming mga mahihirap na Pilipino ang takot na takot magkasakit dahil walang pambayad sa ospital. Ilang buhay ang nawala dahil mamatamisin pa nilang mamatay na lang kesa magpunta sa hospitals para magpagamot. Mga putang ina kayo, ang dami palang kabulastugan ng mga putang inang pinaggagawa nyo ng mga to. Sinabi ng batas, ito ang dapat ibigay mo sa PhilHealth para sa mga mahihirap. Anong ginawa ninyo? 2023, 2024, hindi nyo binigay lahat. Bawas na bawas. 2025, putang ina nyo, tinanggal nyo ng buo. 2024, kung hindi ako nagkakamali, kinuha nyo pa yung 89.9 billion na excess fund. Bakit hindi nyo nalang sinabi na yung 89.9 billion na yan, ilagay nyo sa mga hospitals para wala nang poproblemahin ang mga kababayan nating mahihirap. Pero hindi eh. Mas pinili nyong tanggalin, bawasan, para yung mga bulsa ninyo ang madagdagan, mga putang ina kayo. Magkano ang binibigay ninyo sa mga senior citizens? 500 piso bawat buwan para sa kanilang maintenance na gamot.
Putang ina nyo, sa mahal ng gamot ngayon, saan aabot ang 500 pesos? Kahit generic na lang ang bilhin ng mga senior citizens. Mga putang ina nyo, hindi pa rin sumasapat. Samantalang ganito pala kalaki dapat ang pera para sa mga kababayan nating mahihirap. Imagine 263 billion ang kailangan ninyong ibalik. Ninakaw nyo na to eh. Wala kayong awang mga putang ina kayo. At least yung 2026 napunan. Paano kaya 2027 at 2028 pa? Imagine, 2023, kulang yung binigay na pera para sa PhilHealth, pinirmahan mo. 2024, kulang, pinirmahan mo na naman. 2025, hindi binigay kahit piso, pinirmahan mo na lang, putang ina mong bangag ka. Saan nyo dinala ang pera namin? Saan nyo dinala? Sa mga bulsa ninyo, mga putang ina kayo. Mabulunan sana kayong mga putang ina kayo at magsimatayan na kayong mga animal kayo. Mga hayop, mga demonyo. Wala kayong mga kaluluwa at konsensya, mga putang ina nyong lahat.